Walang tigil ang ulan at nagmistulang water world ang ibang lugar sa bansa dahil sa baha. Isang billboard naman ang bumagsak sa dalawang sasakyan sa Katipunan Avenue. At isa pa, nabagsakan naman ng malaking bato sa Baguio City. Magandang gabi, ako si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Bagyong Krising nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, pero habagat nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Ilang bahagi ng Metro Manila nagmistulang water world dahil sa baha. Dalawang sasakyan naman nabagsakan ng billboard. Cebu City isinailalim naman sa state of calamity dahil sa tindi ng baha. Whistleblower Julie Dondon Patidongan magsasampa na ng kaso sa Department of Justice. Listahan ng mga pulis na sangkot sa nawawalang sabungero, madaragdagan. Oil price hike nakaumang na naman ngayong linggo. Kung magkano, alamin. At 8th Division World Champion Manny Pacquiao at WBC Welterweight Champion Mario Barrios kapwa lusot sa weigh-in. Bakbakan bukas, tuloy na tuloy na. Patuloy na tumataas ang tubig sa Marikina River, kasunod na rin ng walang hampay na pag-ulan. Kaya't ang Marikina LGU may panawagan na sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Ryan Reluban ng Abante Radio. Ryan? Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa kanilang mga residente na lumikas na habang wala pa sa critical level ang tubig sa Marikina River. Madaling araw pa lang kanina, ramdam na sa Metro Manila ang hagupit ng Bagyong Krising na pinalakas pa ng hanging habagat. Sa may Katipunan Avenue, dalawang kotse ang nabagsakan ng billboard. Agad bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa tulay. Nakabantay naman ang LGU at Marikina Rescue sa level ng tubig ng ilog. Ayon kay Marikina City Mayor Mahan Chodoro, hindi nila inaalis ang posibilidad na umakyat ito sa first alarm kapag umabot sa 15 meters. Kaya naman nakikiusap ang alkalde sa mga residente sa mababang lugar na lumikas na at manatili muna sa mga itinakdang evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Anya handa na ang mga bangka para gamitin sa evacuation at may mga pagkain para sa mga evacuee. Inaasahan natin na mga around 5 p.m. hanggang 8 p.m. ay bubuhos uli ang ulan. Sa ngayon, nakapreposition na lahat ng ating mga rescue boats sa mga strategic area sa buong Marikina at ganoon din ang mga evacuation centers natin ay bukas na. Kaya sa ating mga kababayan na nasa low-lying areas, sa iba't ibang mga barangay, kung kayo po ay nakakaramdam na medyo tataas ang tubig sa inyong lugar, pwede na kayong pumunta sa ating mga evacuation centers at ang ating mga kawani ay handa na kayong tagampen. Sagot naman ng mga residente, sanay na sila sa sitwasyon at handa silang lumikas kapag kailangan na.
Samantalaan, sabi pa ni Mayor Teodoro na dahil sa isinasagawang pagpapalapad sa ilog ay mabilis naman na umaagos ang tubig galing sa bundok kahit sobrang lakas ang nararanasan na pag-ulan dito sa lungsod ng Marikina. Ann? Maraming salamat at ingat kayo dyan. Ryan Reloban nag-uulat live mula sa Marikina. 11 pamilya ang inilikas sa Barangay Kamaya, Acapulco sa Mariveles, Bataan. Ito ay dahil sa banta ng landslide bunsod ng patuloy na pag-ulan. Pinangunahan ng Mariveles PDRRMO ang evacuation. Kasabay naman sa malakas na buhos ng ulan, isang bus ang naaksidente sa Barangay Old Cabalan sa Olongapo. Malambot na kasi yung lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Lalo, responsibility tayo. Meron pang kasunod na pag-ulan, pagdating. Kita sa video na in-upload sa Facebook ni Anthony Alba na isang bus at pickup ang sangkot sa aksidente. Wala namang nasaktan sa insidente pero nagdulot ng mabigat na trapiko sa lugar. Samantala, 3 naman ang patay at 6 ang sugatan sa banggaan ng bus at SUV sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa investigasyon ng pulis, hindi huminto sa intersection sa Maharlika Highway ang SUV kaya nahagip ng pampasaherong bus ang napamaynila. Dead on arrival ang 3 sakay ng SUV, kabilang ang 2 manager at supervisor ng isang sikat na coffee brand. Critical pa rin ang 2 nilang kasama. 4 na pasahero naman ng bus ang nagtamo ng minor injuries. Patuloy na nakakaranas ng pabugso-bugsong malakas na ulan ang bansa, kasama na ang Metro Manila. Alamin nga natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Alzar. Magandang gabi at maulan na panahon sa ating lahat. Kasalukuyan halos buong bansa ay nakaranas ng maulap na kalitan at asahan pa rin ang mga paminsan-minsan mga pag-ulan dulot ng habagat sa silangan o kalurang bahagi ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Katunayan ay nagpasya tayo ng weather advisory. Nagsasabi na meron pa rin tayong inaasahan ng mga paminsan-minsan na malakas sa pag-ulan sa western section ng Luzon at ng Visayas. Kahit na ang bagyong Krising ay nasa bas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas, may epekto pa rin ng habagat pero yung mga pag-ulan na ating naranasan ngayong araw ay makikita natin na pagbabawas o paghina ng intensidad ng pag-ulan bukas. At sa Lunes, may habagat pa rin ng mga apektuhan doon na lamang sa Luzon at Visayas at patuloy itong hihina ang intensity ng pag-ulan sa ating bansa, lalo na nasa western section nito. Sa ngayon, bukas at sa Lunes, wala pa rin inasang mabubong low pressure area sa ating area of responsibility. Pero papinapareho namin ng regular tayo ng update sa ating weather na aming ini-issue regularly mula sa Pag-asa Weather Forecast section. So Alzar, Alzar, si Bagyong Krising ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa ilang bahagi ng bansa, lalo na ang Metro Manila. Ito ba ay sanhi ng habagat, southern monsoon, sa southwest monsoon? Opo, narasan natin itong mga pagbukso ng pag-ulan sa Metro Manila dahil sa southwest monsoon na habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang halos buong bansa. Tapos itong papasok na linggo, may na-mention ka, may panibago na namang sama ng panahon na namamataan. Well, sa ngayon wala pa tayong nakikitang mabubong na sama ng panahon, low pressure area of group. Pero yung ating sinasabi na may babuong low pressure area, although wala pa tayong nakikitang data na sinusupport nito. Pero kami sa Pag-asa ay laging alerto at monitor ang ating area of responsibility, lalo na panahon ng tag-ulan. So Alzar, can we expect fairer weather for next week or maulan pa rin itong papasok na linggo?
Well, ang masasabi ko, bubuti ang panahon sa mga susunod ng araw kahit na naapektuhan pa rin tayo ng habagat, lalo na sa Luzon at Visayas. Isa sa mga dahilan natin namin yung paghina ng ulan. Kumpara ngayon na napakalakas, bukas isa natin ng mababawas-bawasan ang intensity ng pag-ulan dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat, Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Dahil na rin sa patuloy na malakas na buhos ng ulan, kinansela ng mga airline companies ang ilang biyahe ngayong araw. Kabilang na dyan ang ilang biyahe to and from Lawag City sa Ilocos Norte, Naga sa Bicol Region at Basco sa May Batanes. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang airlines para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Panawagan ng CAAP sa mga pasaherong may canceled flights, direktang makipag-usap sa airline companies para sa inyong flight status at mga kinakailangang rebooking at refund assistance. Nakahanda ng magsampa ng kaso sa Department of Justice ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Bukod dito, may ilan pang mga pulis umano na isasama sa listahan ng mga sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Narito ang report ni Joash Malimbad. Isang linggo matapos maghain ng administrative charges sa mga umano'y sangkot na pulis sa missing sabungeros, maghahain na rin ng criminal complaint ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa Department of Justice. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Patidongan na buo na ang kanyang official affidavit. Well, next week, ayos na yan lahat. Siguro malalaman nyo na rin yan. Nung huli kasi tayong nag-usap, sabi mo meron ka pang hinihintay na isang detalye na ayaw mong sabihin sa amin kung ano yung detalye na yon. Ang tanong ko na lang, okay na ba yon? Tapos na ba yon? Yes, katulad ng sinabi ko na end of this month, may papile na talaga yon. Matatanda ang sinabi ni Patidongan sa BNC ilang linggo na ang nakararaan na hinihintay na lang niya ang statement ng tinatawag niyang taga-chop-chop o yung mismong executioner ng mga dinukot na sabungero. Ayon kay Patidongan, pinaplansya na lang nila ang kanilang mga hawak na dokumento at ebidensya bago opisyal na magsampa ng reklamo. Dagdag pa niya, magsasampa rin siya ng supplemental affidavit sa National Police Commission. Mayroon pa kasi mga sangkot na pulis na hindi naisama sa orihinal nilang reklamo. Katulad ng sinabi ko, marami kasi yan sila na pulis. Yung iba kasi dyan, mukha ko lang nakilala yung mga yan. Pero involved talaga sila. Katulad nung yung grupo nung mga pulis na pinakasuhan ko dyan, mayroon akong kapatunayan na lahat yung mga yan, may mga tato yan sa batok. Sa darating na July 22, muling haharap sa Manila Regional Trial Court si Patidongan at 5 pang security guards ng Manila Arena para sa pagdinig ng kanilang petition for bail. Matatanda ang una ng inaresto sina Patidongan noong 2023 matapos silang kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention dahil din sa missing sabungeros. Agad din silang nakalaya matapos pagbigyan ng Manila RTC ang kanilang petition for bail, isang desisyon na hindi pinanigan ng Court of Appeals. Sa kasalukuyan, tanging si Patidongan pa lang sa 6 na akusado ang nagpasyang lumutang bilang whistleblower at itinuro si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang bilang mastermind sa likod ng missing sabungeros. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naaalarma ang Health Department sa bilang ng mga batang stunted o bansot sa Pilipinas. Ano kaya ang kanilang solusyon? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. 3 out of 10 o 27% ng mga batang Pilipino ay stunted o bansot. Ayon sa mga eksperto, kapag bansot, malaki ang tsansa na mahina din ang isip. Direktang relasyon daw ito sa kakulangan ng nutrisyon na nakaaapekto sa proper child development. Alarming yan kasi yan din yung findings sa education, di ba? That we have one of the poorest learners
in the STEM subjects, in reading, mathematics. So, nagre-reflect yun sa school age kasi the brain didn't develop in the first 1,000 days. Kasi dapat zero yan. Wala dapat Pilipinong bansot at stunted. Dapat lahat matatangkad at matatalino. Proven effective na raw sa ibang bansa ang multi-sectoral approach, kaya sama-sama ang DOH, DSWD, DILG at DepEd at mahigit 200 LGU para sa Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project o PMNP Mayor's Forum 2025. 2 araw na pagsasanib ng mga strategiya kung paano maa-address ang malnutrition. Ang tinututukan namin and purok by purok ang pasok namin. The key is monitoring, nakita namin. So yung PMNP, ginamit namin ang digital technology. Meron tayong weighing scales, yung mga weighing scales namin, in-standardize namin. Kasi pag mali yung weighing scale, parang tama yung bata, inaccurate. So nag-standardize kami ng weighing scales in all the 253 municipalities. Tapos nag-digitize kami para na monitor namin kung humahabot na siya doon sa growth pattern na tama for their age. So it's about monitoring and making sure may feeding program. So katulong talaga namin ang local government dito. Ayon sa mga eksperto, ang magandang laban sa nutrisyon ay edukasyon. Kaya role naman ng DepEd ang pagpapaunawa sa kahalagahan ng nutrisyon sa grassroots level. May mga rehiyon na kailangan tutukan dahil mataas ang antas ng malnutrition. Kasama dyan ang BARM, Region 5 and 3. At malaking tulong ang kooperasyon ng mga mayor dahil sila ang magpapa-implement ng mga interventional programs. At silang nakakaalam kung saang barangay at purok ang maraming mga bata na hindi nabibigyan ng sapat na nutrisyon. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. State of calamity idineklara sa Cebu dahil sa baha. Marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Isinailalim na sa state of calamity ang Cebu City matapos ang matitinding pagbabahang dulot ng habagat at bagyong Krising. Kaugnay nito, makakausap natin si Dennis Francis Pastor, head ng Cebu PDRRMO. Sir Dennis. Yes, good evening, Ms. Ann, and to your televiewers. Kamusta po ang sitwasyon dyan, Sir Dennis, at ilang barangay po ang nananatiling lubog sa baha hanggang ngayon? Right now, currently we don't have places that are still in floods. We don't have reported landslides. But if you are talking about the incident that happened last Wednesday, we have flooding in Cebu City, Talisay City, and Mandawi City. And we also have incidents of landslide in Talisay City, but there are no casualties. It's just one affected family, and they have relocated to their relatives. And at the moment, we have sea travel advisories, especially to the northern parts of Cebu, going to the islands of Bantayan and Camotes, and especially also to Bohol. How about the evacuation centers, sir? Ilan po ang nasa evacuation centers hanggang ngayon? Right now, there are none. Okay. There are no evacuees right now. You're talking about individuals because there are no floodings right now, no landslides, and we are still on yellow rainfall warning alert. And yesterday and Thursday, about 36 municipalities and cities have declared the cancellation of classes. So that's the situation right now. Ilan po ang, would you know, sir, ilan ang kabuang apektadong residents at pamilya? When we are talking about places, these are
pocketed in some parts of Cebu City and Talisay City and Mandawi City. So basically, the traffic was affected during that day, on Wednesday. And right now, we are just on yellow alert, rainfall alert, so we don't have flooding reports and landslides. So they're already back to their residences. All right, I guess that's good news, no? Good news, ano po, sir? Yes, yes. Yes. But have you also received assistance po from provincial and national agencies at meron po ba kayong apela sa pamahalaan at DSWD? Right now, none. There's no. The provincial government is taking charge of any relief assistance or financial assistance that can be given to those who need it. But there's no request for national assistance right now. All right, maraming salamat po. Dennis Francis Pastor, head ng Cebu PDRRMO. Thank you po. Naninindigan ang Kamara sa pagsasabi nito sa Korte Suprema na legal at naaayon sa konstitusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Legal at naaayon sa konstitusyon ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tugon ng House of Representatives sa Supreme Court sa gitna ng mga petisyong nagkwestiyon sa legalidad nito. Hinain ng Kamara ang needed documents ng SC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at inaasahan na ring maisusumite ang physical copy nito sa Lunes. Kasunod yan ng utos ng Korte Suprema kung saan pinagsama nila ang petisyon mismo ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na kapwa kinwestiyon ng impeachment process. Pinasasagot ng SC ang Kongreso ng mahahalagang tanong. Ilan dyan ay kung nabigyan ba ng panahon si Duterte mabasa ang ebidensya at na-review ba ito ng mga mambabatas bago nila pinirmahan. Sagot ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, sinunod ng buong-buo ng Kamara ang konstitusyon na isama sa order of business sa tamang panahon ang first 3 impeachment complaints last year at ang ika-4 na pinirmahan ng 1/3 ng mga kongresista ay direktang pinasa sa Senado bilang Articles of Impeachment noong February 5. Sa Articles of Impeachment, inaakusahan si Duterte ng graft, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Kasama rin doon ang di umano'y mali at hindi maipaliwanag na paggamit niya ng higit 600 million pesos sa confidential funds at ang di umano'y kawalan niya ng respeto sa civilian control over police and military. Muli ring binigyang diin ng Kamara na may sarili silang kapangyarihan sa pagdedesisyon sa mga internal process nito at dapat irespeto ang separation of powers. Una na rin nagsumite ng manifestation ng Senate Impeachment Court sa SC. Dito nilinaw nila na hindi nila masasagot ang karamihan sa mga tanong ng Korte dahil lahat yan may kaugnayan lang sa House actions. Nauna na rin daw nilang hiniling sa House ang parehong info sa pamamagitan ng isang order. Matatanda ang binalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang impeachment complaint para linawin kung hindi ba ito lumabag sa 1-year bar rule at kung gusto pa nilang i-pursue ang impeachment sa 20th Congress. Ang Kamara sinabing nagsumite na sila ng kailangang sagot habang ang Senado naghihintay lang. Ngayon, nasa bola na ng Korte Suprema ang kapalaran ng impeachment ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Tinawag ng isang party list group na anti-poor at mapanira sa pamilya ang panukalang Parents Welfare Act sa Senado. Nagbabalik si Hannah T. Hindi dapat gawing retirement plans ang mga anak. Yan ang babala ng Kabataan Party List sa isang panukalang sinusulong ang welfare ng mga magulang na may sakit, matatanda o incapacitated. Una nang naghain ng Parents Welfare Act si Senator Ping Lacson para paigtingin ang filial responsibility sa Pilipinas. Doon pwedeng maghain ng magulang ng petisyon sa korte kung sila ay iniwan o hindi sinusuportahan ng mga anak. Sakaling mapatunayang may financial capacity sila, pwedeng maglabas ng order ang korte para pumilit sa kanilang magbigay suporta. Kung hindi naman nila kaya, hindi sila papanagutin. Una nang nilinaw ni Lacson na shared responsibility ito ng gobyerno at mga anak sa mga may edad nilang magulang. Katunayan, may probisyon sa bill tungkol sa pagtatayo ng old age homes sa iba't ibang sulok ng bansa na kayang tumanggap ng hindi bababa sa 50 mga magulang.
Anti-poor ang panukala at mapanira ito sa pamilya para sa Kabataan Party List. Hindi naman daw mahihirapang sumuporta ang anak sa magulang kung may sapat na sahod at trabaho para sa kanila. At kung tutuusin, makikinabang pa nga ang gobyerno kung aalagaan lang nila ang new generation. Aabot sa 1 to 6 months na pagkakakulong at 100,000 pesos na multa ang nakaabang sa sinumang hindi susunod na anak sa order ng korte, base sa panukala ni Lacson. Pero sabi ng Kabataan Party List, ang tunay na krimen ang kapabayaan ng gobyerno sa sinuman dahil sa corruption at anumang business-oriented na patakaran. Sapat na raw dapat ang pondo ng gobyerno para alagaan ang mga nakakatanda, may anak man sila o wala. Paniniguro ng KPL, mahal ng mga kabataan ang magulang nila at deserve nating lahat ng isang gobyernong tunay na maglilingkod para sa mamamayan, bata man yan o matanda. Sakaling pala rin si Lacson sa panukala, ito ang unang batas sa Pilipinas na papataw ng parusa sa mga anak na iniiwan o pinapabayaan ng kanilang mga magulang. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Tila Water World ang ilang barangay sa Metro Manila at ibang lalawigan dahil sa baha mula sa pinaigting na habagat. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon, live mula sa Taft Avenue sa Maynila. Paulo, kamusta na ang sitwasyon dyan? Magandang gabi. Kahuhupa lamang literal ng baha dito sa may area ng Taft Avenue, partikular sa UN intersection habang tayo ay umiere. Pero kanina ay napuno nga itong area na ito ng Taft Avenue ng baha at tubig. Pero hindi lang dito sa Metro Manila naranasan ang masamang panahon. Naranasan din yan of course sa mga lugar na tinamaan ng bagyo sa Northern Luzon at dahil ilang pamilya rin sa ibang pang bahagi ng bansa ang apektado rin ng mga pag-ulan at pagbaha. Gumising sa ilang residente ng Barangay Rojas District sa Quezon City. Humupa rin ito kinahapunan, kaya ang ilang residente di magkamayaw sa paghuli ng isdang lumalangoy sa tubig baha. Umapaw kasi ang katabing ilog, dahilan para bahain ang mga malapit na bahay. Lagi bang binaba itong area na to, sir? Lagi po. May bagyo. Kwento ng mga residente dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Pasado 4:30 ng madaling araw nang rumagasa ang lampas taong baha. Tanong naman ng mga residente sa gobyerno, ano nang nangyari sa flood control project na siyang dapat pipigil sa pagbahang ito sa barangay? Ang ilang kalye rin sa Maynila tulad ng Taft Avenue, binaha rin simula kaninang umaga. Ang ilang lugar sa Northern at Central Luzon, apektado rin ng masamang panahon. Sa Ilocos Norte, 2 senior citizen ang iniligtas mula sa rumaragasang Padsan River sa Lawag City. Binaha rin ang ilang kalsada sa lugar. Baha rin ang ilang bahagi ng Kalasyaw sa Pangasinan. Sa lalawigan naman ng Bataan, lubog na rin sa baha ang ilang kalsada sa Barangay Kataning sa bayan ng Hermosa. Dahil walang tigil ang buhos ng ulan, hindi na madaanan ang ilang highway ng mga motorista. Binahari ng mga katabing bayan ng Hermosa at Abukay. Sa bayan naman ng La Castellana sa Negros Occidental, nagdulot ng landslide ang malakas na ulan sa highway sa Barangay Kabadunga. Sa isla naman ng Boracay, gloomy rin ang naging panahon sa isa sa world's best beach destinations. Ang Cebu City, nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Kapansin-pansin ngayon na tila malayo sa landfall path ng bagyo ang mga insidente ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Dahil ito sa pagpapalakas ng bagyong Krising sa habagat. These are scenarios or things na anticipated naman natin yan because before the entry of the typhoon, specifically itong Krising, nagkaroon na kami ng pre-disaster risk assessment at doon naman lumabas that it will enhance yung habagat. Bineberipika na ng Office of Civil Defense ang kondisyon ng 2 residenteng nabagsakan ng puno sa Camarines Sur. 3 naman ang napaulat na nawawala, 2 sa Antique na inanod umano habang natutulog at 1 missing person din sa Palawan. Naka-standby rin ang mga dagdag na family food packs mula sa DSWD. Kaya nga po ngayon, meron na tayong mga family food boxes
And then now we have the mechanized packing system para again mas mabilis. Kasi yung nakita natin doon sa Yolanda experience, no, na napaka-massive yung destruction that was caused by Yolanda. So nakita rin natin yung need na kinakailangan na mabilis yung pagpapahatid ng tulong. 11.5 million pesos naman ang inisyal na halaga ng naitalang pinsala ng bagyong Krising at Habagat at inaasahang dadami pa ang mga pamilyang apektado ng masamang panahon lalo na sa Ilocanja, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern at Central Visayas, Negros Island Region at ang Zamboanga Peninsula. Suma total, nasa 215,000 katao ang apektado ng bagyo at habagat. Bagay na inaasahang tataas pa sa mga susunod na araw. Samantalaan, traffic check muna tayo dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Asahan ng mabilis na daloy ng trapiko kung kay papunta man sa may area ng Manila City Hall. Gayon din, green and go din ang mga biyahe ng ating mga motorista na patungo naman sa area ng Remedios. Ayon naman kay Manila City Public Information Officer EJ Talagtag, naka-standby ang kanilang mga DRRM vehicles. Kung sakasakali man, wag naman sana na muling abutin ng baha itong Taft Avenue. Batay naman sa abiso ng MMDA, as of 4 p.m. ay nagsubside na rin ang karamihan sa mga binahang kalsada dito sa may area ng Metro Manila, maliban na lamang sa may area o sa isang area ng Valenzuela, doon sa may area ito ng Maysan kung saan inaabangan natin kung magsusubside na rin ba yan within the evening. Balik sa'yo. Maraming salamat at mag-ingat ka dyan. Paolo Barcelon nag-uulat mula sa Taft Avenue sa Maynila. Handa na ang nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao sa kanyang comeback fight laban kay reigning WBC welterweight champion Mario Barrios bukas. Pero bago yan, idinaos ang weigh-in kung saan kapwa pumasa ang dalawang boksingero. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez. Handa na si 8th Division World Champion Manny Pacquiao para sa kanyang pagbabalik sa lona matapos itong pumasok sa opisyal na timbang na 146.8 pounds para sa kanyang laban kontra kay reigning WBC welterweight champion Mario El Azteca Barrios sa Sabado ng gabi sa MGM Grand Arena o Linggo, oras sa Pilipinas. I'm so happy because I'm back and I'm back because of boxing is my passion. I miss boxing and I'm back. Si Barrios nagtala ng 146.2 pounds kaya't parehong pasok ang dalawang boksingero sa 147-pound limit para sa inaabangang 12-round title bout. I'm approaching the same way I have all of my other fights. I treated it, as just another title defense. Manny, has accomplished, so much, but it's my time now. Bit-bit ni Barrios ang record na 29 wins, 2 losses at 1 draw kabilang ang kanyang impressive win kay Ugas. It's been a good camp. It's been long. It's been a long week. I'm already over it. And ready, to step in there come Saturday. But yeah, Barrios versus Pacquiao. This is huge. It's historic. Hats off to Pacquiao and his team. For even, daring to be great and doing what they're doing. I'm gonna sure this coming Saturday is gonna be a good fight. And, it's been a while that I've been not in boxing for 4 years, but I'm still active in terms of exercise, training, like that. The fans might be worried about my condition, but that's what I need to prove it that I'm not that kind of fighter that lazy or need to train. May kabuang record si Pacquiao na 68 wins, 8 losses at 2 draw kabilang ang 39 na panalo via knockout. Kung magtatagumpay, muli niyang maitatala ang kasaysayan bilang pinakamatandang WBC welterweight champion. Ilang taon matapos niyang makuha ang titulong ito kontra kay Keith one-time Thurman noong 2019. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante Radio. At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si Anne Asis Carrillo.
Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.